ulam. Ilang araw lang nanatili sina mamay at papay sa mga antiminda ko dito sa Pola dahil kailangan na nilang bumalik agad sa Capiz. Ako naman ay naiwan muna sa pakiusap na rin ng aking dalawang pinsan na babae. Ngayon lang kasi kami nagkakilala at nais pa raw nila akong makasama ng matagal dahil siguradong matatagalan bago kami magkitang muli. Sa kabila ng naging karanasan ko sa Balon, ay patuloy ko pa rin sinamahan sina Belinda doon tuwing maglalaba. Iniwasan ko na lamang hanggat maaari ang muling magawi sa Talahiban. Naging madalas din ang pagbisita ng pinsan nilang si Amelia dito kina Belinda. Kaya naman naging malapit na rin kami sa isa't isa. At hindi ko inakala na maliban sa mga una kong naging bangungot sa lugar na ito, ay may masasaksihan pa pala ako na mas kahindik-hindik na pangyayari. Isang beses ay nakiusap sa akin si Amelia na samahan ko siya mangahoy sa gubat malapit sa paaralan. Hindi nakasama ang dalawa kong pinsan sa kadahilan ng abala sila pareha sa mga gawaing bahay. Dahil medyo madalas kong ang makasama si Amelia, ay hindi na kami naiilang sa isa't isa. Pakiramdam ko nga, ay humahanga ako sa unang pagkakataon. Hindi naman kami magkadugo. Dahil pinsan niya sina Belinda sa ama, habang pinsan ko naman ang mga ito sa ina. Maganda si Amelia. Simple lang at masayahin. Kaya naman, sinusulit ko na ang bawat sandali ng aking bakasyon dito sa Pola. Inabot kami ng tanghali sa pangangahoy. Nakatatlong sako kami. Isa kay Amelia at dalawa naman sa akin. Mga 5 bahay ang pagitan mula kina Antiminda bago kina Amelia. Bala kong ihatid na rin siya hanggang doon dahil hindi rin naman niya kayang buhatin ang 3 sako ng kahoy. Pagkalabas namin ng kakahuyan, ay may natanaw ako na isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga di kataasang talahib. Nag-iisa lamang yon at malayong malayo sa iba pang mga bahay doon. Tila ba nakakatakot doong tumira, lalo na kapag gabi. Napansin ni Amelia na nakatingin ako sa kubo. At nagulat ako sa sinabi niya nang bigla siyang magsalita. Alam mo ba, Pepe? Aswang doon nakatira sa bahay na yan. Kaya malayo sa mga kapitbahay. Kaya bilisan na natin at huwag ka nang tingin ng tingin pa dyan. Mamaya mahuli ka nung nakatira dyan. Tapos gamitan ka ng hipnotismo. Dahil nakatingin ako sa kubo at nakatingin naman sa akin si Amelia, hindi namin parehas na malaya na meron palang paparating na tao. Patuloy kami naglalakad habang nag-uusap at hindi sinasadyang bumangga si Amelia sa kung sino mang nakasalubong namin. Nabitiwan niya ang dala niyang sako ng kahoy. Tumalsik naman at natumba ang taong nabangga ni Amelia. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Ngunit mas lalo akong nagulat nang makita ko kung sino yung taong nakahiga sa lupa. Walang iba kundi yung matandang babaeng kuba na nakasalubong namin ni Belinda noong unang beses ko silang sinamahan sa Balon. Agad kong tinulungan si Amelia na pulutin ang nalaglag na sako ng kahoy na dala niya. Pero hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Hoy, matandang kuba! Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo! Muntik na akong matumba dahil sa'yo eh! Bigla ka na lang sumusulpot dyan na parang aswang! Nagulat ako sa iginawi ni Amelia. Nadismaya rin ako dahil sa halip na tulungan niya makabangon ng matanda sa pagkakatumba nito,
ay sinigawan niya pa ito at nilait. Biglang naglaho ang anumang damdamin ko para kay Amelia, na nag-uumpisa pa lamang sanang sumibol. Parang diring-diri siya sa matanda. Samantalang dapat nga ay tinulungan niya yon dahil matanda na yon at mahina. Nang, pasensya na po kayo sa kasama ko. Pasensya na rin po kung hindi namin kayo nakita kaagad dahil abala po kami sa pagkukwentuhan kanina. Tinulungan ko siyang makatayo at nakita ko ang sugat sa tuhod niya na marahil ay tumama sa matulis na bato nung natumba siya. May konting bahid pa yun ng dugo. Nakaramdam naman kagad ako ng awa at simpatiya para sa matanda. Salamat, iho. Mabuti ang iyong kalooban at may taglay kang kakaibang kakayahan. Napatitig ako sa matanda dahil sa kanyang tinuran. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Mula pa nung una ko siyang makita. Para bang merong kakaiba sa kanyang aura na hindi ko mapangalanan. Ano ka ba, Pepe? Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng oras kausapin ang kubang yan. Mamaya aswang pala yan tapos mahipnotismo ka. Halika na! Tiyak na hinihintay na tayo sa bahay. Kumakalam na rin ang tiyan ko. Nakasimangot si Amelia at masama ang pagkakatitig sa matanda. Gusto ko siyang sawayin, pero pinigilan ko ang aking sarili. Sa bahay ko na lamang siya kukomprontahin. Ang mga taong may pusilak na puso ay palaging makakatanggap ng biyaya mula sa kalangitan. Samantalang ang mga lapastangan naman ay may kalakip na kaparusahan. Madiin ang pagkakabigkas ng matanda sa mga binitiwan niyang kataga habang makahulugang nakatitig kay Amelia. Nakakatakot ang boses niya. Pero ayoko namang basta siya husgahan dahil lamang doon. Dahil kapag ginawa ko yun, ay halos wala na rin akong pinagkaiba kay Amelia. Nakaramdam naman ako ng panlalamig sa katawan. Dahil biglang umihip ng malakas ang hangin. Dahil hindi matagalan ni Amelia ang mga matatalim na titig ng matanda, ay nagpatiulan na ito sa paglalakad at iniwan ako. Magaling na nagpaalam naman ako sa matanda. Pero, bago ako tuluyang umalis, ay meron pa siyang winika. Mag-iingat ka, iho. Lalo na yung kasama mo na hindi maganda ang tabas ng dila. Hindi na ako lumingon pa at hinabol ko na si Amelia na noon ay malayo na ang agwat sa akin. Naabutan ko naman siya. Kaya lamang ay wala kaming imikan hanggang sa makauwi kami sa kanilang bahay. Pagdating namin sa kanila, ay agad siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at hindi na nagpakita hanggang sa magpaalam na akong uuwi kina Auntie Minda. Nakaramdam ako ng lungkot dahil doon. Hindi man lamang niya ako pinasalamatan sa pagsama ko sa kanya sa pangangahoy. Kahit naman ganun ang ipinakita niyang ugali, ay magkaibigan pa rin kaming dalawa. Mabilis ang lumipas ang mga araw. Maging sina Belinda ay nagtataka kung bakit hindi na pumapasyal sa kanila si Amelia. Hindi ko naman masagot ang mga tanong nila. Dahil hindi rin naman ako sigurado kung galit ba sa akin ang pinsan nila o baka may iba pang dahilan. Hanggang isang araw, ay naging bisita ni na Auntie Minda ang pinsan ni Uncle Doming na ina ni Amelia. Umiiyak ito at sinabing may sakit daw ang anak niya. Isang sakit na malala at hindi nila mahanapan ng lunas. Hindi nito sinabing eksaktong detalye dahil panay ang hagulgol. Kaya na magpasya sina Ante na bisitahin si Amelia para alamin ang kalagayan nito, ay sumama kami ni Belinda. At pagdating namin doon,
ay nasaksihan namin ng kalunos-lunos at nakakaawang kalagayan ni Amelia. Nakaratay lamang ito sa banig at puno ng malalaking pantal ang buong katawan. Malaki rin ang ipiniyat niya dahil hindi raw siya kumakain. Bakas sa mukha niya, kahit nakapikit ang iniindang matinding hirap at sakit. Napahagulgol lamang kagad si Belinda na hindi matanggap ang sinapit ng kanyang pinsan. Wala akong nagawa kundi yakapin siya at aluin. Ako man ay awang-awa sa nasaksihan kong kalagayan ni Amelia. Sa palagay ko nakulam ang pamangkin ko, Erlinda. May nilapitan na ba kayong albularyo? Seryosong-seryoso si Uncle Doming habang kinakausap ang nanay ni Amelia. May mga napuntahan na kami noong nakaraan pa. At tamang sinabi mo, nakulam nga raw ang anak ko. Ang problema, wala kaming mahanap na marunong manggamot ng kulam. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata ni Auntie Erlinda. Marahil ay sa puyat, kababantay sa anak niya. Nag-iisang anak pa naman nila si Amelia. Kaya mahal na mahal nila ito. Sino raw po ang may kagagawan? Kanino kaya may atraso si Amelia? Madalas kami magkasama nitong nakaraan. Wala naman siyang gulong kinasangkutan. Puno ng pagtataka sa tinig ni Belinda. Medyo kumalma na siya. Mula sa labis sa pag-iyak kanina, pagkakita sa nakakaawang kalagayan ng pinsan niya. Sa mga sinabi niya, ay tila kidlat na nagbalik sa alaala ko ang mga nangyari nung huling araw na magkasama kami. At napabulong ako sa aking sarili. Hindi kayang matandang may kagagawa na nangyayari kay Amelia? Ngunit hindi ko namalayan na napalakas pala ang pagkausap ko sa aking sarili. At narinig yun nila Belinda, Auntie Minda, Auntie Erlinda, at Uncle Doming. Ay, anong ibig mo sabihin, Pepe? Sinong matanda ang tinutukoy mo? Takot na napatingin ako kay Uncle Doming. Dahil sa biglang pagtaas ng kanyang boses. Yung matandang kuba po na nakatira sa kubo, malapit sa pinangahuyan namin ni Amelia. Anak ng ang matandang Serafina! Dali-daling lumabas ng bahay si Uncle Doming. Galit na galit. Yung itsura niya, parang handang pumatay ng tao. Kaya agad na napasunod sa kanya sina Auntie Minda at ang kapatid nitong si Auntie Erlinda. Sinabihan ko naman si Belinda na maiwan doon dahil walang kasama si Amelia. Hinabol ko sila at nakita kong tinatahak nila ang daan papunta sa kubo ng matandang kuba. Kinabahan ako dahil doon. Wala namang dala si Uncle Domen ng anumang bagay na mga kasakit. Gaya ng kutsilyo. Kaya lamang ay nakakabahala ang matinding galit na mababakas sa kanyang mukha. Natataranta naman ang dalawang babae. Habang patuloy lamang din sa pagsunod kay Uncle Doming. Nakasunod din ako sa kanilang likuran na naguguluhan pa rin sa mga nagaganap. Kahit sa Calatrava ay nadidinig ko na rin ang tungkol sa kulam. Pero ngayon lamang ako nakasaksi ng katulad na nangyari kay Amelia. Dire-diretso si Uncle Doming sa kubo ng matanda at tila baliwala lamang ang mga nadaanang talahib na nakapalibot doon. Pero pagdating sa pintuan ay tumigil sila at hindi na nangahas na pumasok sa loob. Lumabas ka riyan, matandang kuba! Anong ginawa mo kay Amelia? Bawiin mo sakit na binigay mo sa pamangkin ko! Galit na galit si Uncle Doming habang sumisigaw kahit pilit na pinipigilan ni na Auntie Erlinda at Auntie Minda. Nakasarado ang pinto ng bahay ng matanda at kinakatok yun ng malakas ni Uncle Doming habang patuloy na sumisigaw. Lumabas ka dyan! Nang hindi pa rin lumalabas ang matanda, ay binalyan niya ang pinto. Gusto ko sana siyang pigilan dahil alam kong mali ang kanyang ginagawa. Kaya lamang ay mas nanaig ang paggalang ko sa kanya bilang mas nakatatanda sa akin.
Alam kong nariyan ka sa loob. Huwag kang duwag. Lumabas ka riyan at harapin mo kami. Nilamo na ng galit ang buong pagkatao ni Uncle Domeng ng mga sandaling iyon. Hanggang maya-maya ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Nabigla kaming lahat at natigilan. Maging si Uncle Domeng. Nakakakilabot kasi ang itsura ng loob ng bahay ng matanda. Napakaraming kandila sa paligid. At pawang may sindi lahat. Na tila ba nagsasagawa ito ng isang ritual. Alam ko na ngayon kung kanino nagmana ng pagiging lapastangan ng anak ni Erlinda. Napaatras ang dalawang babaeng kasama ko nang marinig ang tinig mula sa loob. Kahit bukas na noon ang pinto, ay hindi namin maaninag man lamang kung nasaan ang matanda. Sa halip na magpakumbaba, ay dumayo pa talaga kayo rito para gambalain ako at laitin sa sarili kong pamamahay, Domingo! Malakas at mabagsik ang tinig ng matanda nang muli itong magsalita. At noon lamang natauhan si Uncle Domeng. Noon lamang niya tila napagtanto na mali ang kanyang ginawa dahil lalo lamang niyang pinalala ang sitwasyon. Patawarin mo ko sa inasal ko, Nanang Pinang. Nadala lamang ako ng aking emosyon. Kung ano man ang naging kasalanan sa iyo ni Amelia, kami na ang humihingi sa iyo ng kapatawaran. Nasaksihan ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng asawa ng tiyahin ko. Buong puso ito nagpakumbaba sa matanda. Ganon din ang ginawa ni Auntie Erlinda. Pakiusap na ng Serafina. Nag-iisa lamang naming anak si Amelia. Ako na lang ang magbabayad sa kasalanan niya. Humagulgol ng malakas ang ina ni Amelia at paulit-ulit na nagmamakaawa kina ng Serafina. Ngunit Huli na ang lahat, Domingo. Erlinda, kung ako sa inyo, umuwi na lamang kayo dahil ilang minuto na lamang ang natitira para makasama ninyo ang inyong unika iha. Alam kong alam nyo na hindi maaaring bawiin ang sumpa. Yan ay kaparusahan sa kanyang pagiging lapastangan na siyang bunga ng pagkukulang ninyo sa kanya bilang magulang. mahina lamang, ngunit madiin ang bawat katagang binitawan na matandang Serafina. Hindi agad sumuko sina Uncle Domeng at Auntie Erlinda. Pero sa huli, ay napagod din silang magmakaawa sa matanda. Maya-maya pa, ay nagmamadali silang umalis na tila ba may hinahabol. Lakad, takbo ang ginawa namin hanggang makarating kami sa bahay ni na Amelia. At doon, ay dinig na dinig namin mula sa labas sa mga panaghoy. Mga sigaw na puno ng pagkasindak at kawalang pag-asa. Amelia! Amelia! Anak ko! Amelia! At nang pumasok kami sa loob, ay tumambad sa amin si Belinda na halos mag-hysterical sa pag-iyak. Habang ang ama naman ni Amelia ay dumudugo na ang kamao na mukhang kanina pa sinusuntok ang dingding. Pero ang higit na nakakagimbal ay nang makita namin si Amelia na tila wala ng buhay. Habang may mga insektong lumalabas sa kanyang tenga, mata, ilong at bunganga. At labis akong nandiri at halos masuka nang mapagtanto ko kung anong mga insektong yon. At napakarami nun na tila hindi nauubos. Noon ko lamang naintindihan kung bakit ganon ang nadatnan naming eksena kina Belinda at sa ama ni Amelia. Hindi kinaya ni Auntie Minda ang mga nasaksihan. Kaya dali-dali siyang tumakbo papuntang kusina. At doon ay nagdududuwal. Nawala naman ng mali si Auntie Erlinda. Habang si Uncle Domeng ay napaluhod sa sahig. Nakatakip ang mga kamay nito sa mukha habang tumatangis. Labis din ang panlulumo ko. Napakabilis ng pangyayari. Parang kahapon lamang ay ipinakilala sa akin ni na Belinda si Amelia
Parang kahapon lamang ay masaya kami naglalaro sa bakuran ni na Auntie Minda. Ngunit dahil sa pagiging lapastangan ni Amelia, ay maaga siyang binawian ng buhay. Kaya dapat ay maging maingat tayo sa mga binibitiwan nating salita. Dapat ay palagi nating pairalin ang kabutihan sa ating mga puso. At sigurado ako, naging aral sa mga taga-Pola ang nangyari kay Amelia nang lapastanganin niya ang matandang kuba sa kubo. Shout out nga pala kay Jason Castillo. Salamat sa papuri mo. Arsen Lee Maniego, salamat sa suporta ha. Kay Joseph Agno na nasa Athens, Greece. Mag-iingat ka lagi dyan. Burn 25, salamat sa suporta mo. Higit sa lahat kay Pinuno. Maraming salamat sa suporta, Pinuno.